Hallelujah. Tayo po ay may mga Biblia. Buksan po natin yung saklat po ng Philippians. Hallelujah. Glory to God. Philippians chapter 2. Amen. Philippians chapter 2, basahin po natin verse 1. Hallelujah. Hallelujah. Mula po sa verse 1 hanggang verse 11, sabi dito, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin nyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at nabuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Si Pablo ay may mga bagay at mahalagang paalala sa mga taga-Pilipos. At ngayon pong umaga ay atin pong tunghayan at pag-aralan ang isang paksang humility o pagpapakababa. So ito po ay aral ng atin pong Panginoon para po sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Amen. No? At si Kristo ang isa sa pinaka magandang halimbawa, no? Na dapat nating tularan pagdating sa bagay na ito. Sa iniisip-isip
na kung iisipin po natin, kung gaano kadakila ang Diyos. No? Hallelujah. Diba? Sabi nga ng ating kanta kanina, how great is our God. Dakila ang Diyos sa amin sa buhay natin. Diba? Nung una, hindi naman natin alam ang mga bagay na ito. Alam natin may Diyos. Pero higit doon, ang Biblia at ang salita ng ating Panginoon ay nagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon. Hallelujah. At itinuro niya ang kahalagahan ng pagpapakababa. Bakit? Nakita po natin ang kalagayan ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, na bagamat siya ay Diyos, though He was God. Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Amen? Diba? Mayroon ba tayong pagtatalunan? Hallelujah. Lahat tayo naniniwala dito na ang ating Panginoon, si Jesus ay totoong Diyos. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, though He was God, na bagamat siya ay Diyos. Hallelujah. Diba? Kaya nga, kung iisipin natin, yung hiwaga ng plano, yung kabuuan ng plano ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan, masasabi natin mga minamahal na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuting Diyos. Diba? Napakabuting Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Diba? Sapagkat siya'y mabuti sa lahat ng tao. Siya'y mabuting Diyos. Hallelujah. At siya'y Diyos na hindi nagbabago. Kailanman hindi siya nagbabago. Diba? Kaya nga, sabi ni Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, sabi niya, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Nagbibigay ba ng kasiglahan? Sa ibang salin po, mga minamahal, is encouragement. Yung buhay ba natin bilang Kristiyano, nagbibigay ba ng encouragement sa atin? Nagbibigay ba ng lakas sa atin para harapin ang buhay na may katapangan, na may determinasyon, na sa kabila ng atin po mga pinagdadaanan, alam natin may Diyos tayo na hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako at salita. Amen. Diba? Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Diba? Sa tagal nating naglingkod sa Panginoon. Diba? At tayo po'y dumaan sa maraming problema at dadaan pa sa maraming mga problema sa buhay. Ang tanong, tatalikod ka ba sa Kanya? Samantala, sa tagal ng panahon na tayo'y nakakilala sa Panginoon at nagtagumpay sa maraming mga problema sa buhay, ngayon ka pa tatalikod sa Diyos. Hallelujah. Diba? Natural pag nga may problema ang tao, ay tayo mga Kristiyano, di ba nalulumbay din tayo? Isipin nga natin si Annie Mitinin, yung founder ng Hosea.
Sa tagal ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, 5 times nagkaroon ako ng cancer. Hallelujah. At ngayon, sabi niya, bago siya pumunta dito sa Pilipinas, nag-undergo siya ng radiation. Kasi mayroon siyang, na-diagnose siya, mayroon siyang sakit sa balat, na kailangan na gamutin. Pero sabi niya, nang bandang huli sabi niya, ayoko na yan. Hindi niya tinuloy. Para bagang kung mamatay ay mamatay. Ang mamatay na kay Kristo ay pakinabang, sabi ni Pablo, di ba? Tama nga naman, kasi sa tanda na rin niya, sa edad na mayroon siya, bakit pa kailangan pa yon? Handa na rin siyang mamatay eh. Diba? Kumbaga, nakahanda na rin siya bumalik sa Panginoon. Pero kung hindi ka pahanda, ay magpagamot ka. Pumunta ka sa doktor, sa mga espesyalista, kung may pera ka. Hindi ka pahanda. Pero sabi niya, nang bandang huli, itinigil na niya. Kaya nakabiyahe siya papuntang Pilipinas. Kaya maybe my next trip to heaven. Hallelujah. Diba? Pero ang kagandahan, mga minamahal, ano po? Na sa buhay na mayroon tayo, kahit ano pa, gaano karaming trials o problema o sakit ang dumapo sa ating katawan. Kapatid, mga minamahal, huwag kang magbago at mag-iba ng iyong paniniwala sa Diyos. Amen? Hallelujah! Si Lord nga hindi nagbabago sa iyo eh. Alam ba natin yon? Kailanman hindi nagbago si Lord sa iyo. Kailanman hindi pinanghinaan ang Diyos sa iyo. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, yung pagiging anak mo, yung pagiging Kristiyano natin, dapat yun ang magbigay sa atin ng galak. Amen! Magbibigay sa atin ng encouragement na lalo pa tayong magpatuloy. Hallelujah! Na maglingkod sa atin pong Panginoon. Diba? Wala naman sa usapan, pag na-born again ka, wala ka ng problema eh. Amen po? Diba? Kaya huwag kayong magtanong kay Lord, Lord, kailan ako naging na-born again, dami kong problema, dami kong naramdaman, dami kong sakit. Hallelujah. Kaya nga, ang maganda sa kwento, testimony ni Annie Mitinin, ano po? Kumbaga, sa dami ng mga lugar na napuntahan niya na nakapagtayo siya ng mga gawain ng Panginoon, at mostly sa mga lugar na pinupuntahan niya, talagang mahirap. Sa Papua New Guinea, nagtayo siya ng mga simbahan. Talagang, mapalad pa nga tayo eh. Ganda ng mga suot natin. Diba? Pero yung mga lugar na pinupuntahan nila, sa ibang lugar, sa ibang bansa, talagang hirap. Si Pastor Nathan nga eh, nang pinadala siya doon sa Papua, sa isang church, ba? Sabi ni Pastor Nathan, nung makalipas ang isang linggo na nandun siya, halos hindi na iniisip na mabuhay pa siya eh. 10 kilo na timbang niya ang nawala.
Pero naranasan niya, kasi sa lugar na pinapuntahan niya, sa Papo, walang CR ang tao. Naranasan niyang magpunas ng puwit niya ng dahon eh. Isipin niyo, ang foreigner sanay sa tissue eh. Pero nung pinadala sa ni Andy doon eh, naranasan punas dahon. No? Ang malungkot pa, yung pastor doon na kasama niya, obserbahan niya, sa linggo, hindi nagpapalit ng medyas eh. Sa hirap pa ng buhay eh. Sa hirap ng kalagayan ng pastor at simbahan. Ha? Kasi Annie, nung ipadala si Nathan sa lugar na yon, nagsisi din siya. Sana hindi na niya pinadala. Pero nung bandang huli, sabi niya, maganda rin at training niya yan. Kasi Pastor Nathan, mas gusto niya pumunta ng Pilipinas. Ay maganda ka naman pagdating sa Pilipinas. Lagi siya, ang tirahan niya ay hotel. Naka-aircon siya araw-araw. Diba? Punta siya sa mga remote area sa Mindoro, kasama ang mga military, magmisyon, magpakain. So yan ang kanyang ministry. Hallelujah. Ano kaya? Tayo dadaan. Gusto pa natin maranasan yon sa buhay natin? Gusto pa natin maranasan na minsan dadalhin ka ni Lord sa isang lugar na hindi ka komportable? Kasi alam niyo, nasanay na tayo sa ganitong buhay, masarap ang buhay natin, araw-araw, malinis ang tubig na ininom natin. Ano kaya kung dalhin tayo ni Lord sa isang lugar na talagang hindi ka pamilyar sa mga tao, sa kanilang kultura? Gusto pa natin yon? Kasi ngayon tiyapo natin ang ating Panginoon. Kasi dito, ipinapakita ng ating Panginoon na gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Sabi ng Bible, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ano ba ang kalagayan ng ating Panginoon? Diba? Alam natin, siya anak ng Diyos. Amen. Isa sa mga persona ng tinatawag na eternal Godhead. Hallelujah. Diba? Alam natin, ang Diyos ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Ginawa niya ang mundong ito. Siya naglagay ng mga tanglaw sa kalawakan. Hallelujah. Inilagay niya, lumikha sa ng liwanag ng araw, lumikha sa ng buwan ng mga bituin. Lahat na nakikita natin sa kalawakan ay likha ng Diyos. Hallelujah. At pagkatapos ng lahat ng ito, ginawa niya ang tao na ay kawangis at kalarawan niya, binigyan niya ng buhay. Hallelujah. At binigyan niya ng kapangyarihan para dominahan ang mga bagay nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa. Diba? Hallelujah. Kaya nga, kung titingnan natin, sa simula pa lamang, ang tao, blessed na eh. Amen? Napakapalad na natin eh. Diba? Sa simula pa lamang, napakapalad na natin bilang tao. Hallelujah. Kasi nga, tayo ay nilikha ng ating Panginoon
nakawangis at kalarawan niya. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. So ang atin pong Panginoon, siya'y Diyos, anak ng Diyos, galing sa langit. Hallelujah. Sabi ng Bible, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hallelujah. No? Bagkus, sabi ng Bible, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Yung katangian ng pagiging Diyos, sabi ng Bible, hinubad ng atin pong Panginoon. Nagkatawang tao. Hallelujah. Sabi ng Biblia, nagkatawang tao. Hallelujah. At namuhay na isang alipin. So isipin natin mga minamahal. Isipin natin, si Diyos, anak ng Diyos, galing sa langit. Hallelujah. Nagkatawang tao. Hinubad niya ang mga katangian ng pagiging Diyos at nagkatawang tao at namuhay bilang alipin. Ay yung salitang alipin, marami ang ayaw dun. Diba? Hallelujah. Kasi pag sinabing alipin ka, para bang napakababa na uri. Kasi alipin ka eh. Kaya nga, yung atin po mga kababayan, mga kapatid na kasambahay, dati ang tawag ay katulong namin yan. Ngayon, iba kasambahay. Ibig sabihin, kasama sa bahay. Kumbaga binabago yung term. Kasi pag sinabing katulong, talagang alila. Pero pagka-trato mo sa iyong katulong o kasambahay, ay kasama sa bahay, pati sa pagkain kasama din. Di ba? Mahirap pagka siyempre, yun lang ang kakayanan mo para kumita, pabuhay, mamasukan ka sa ibang tao. Di ba? Na bago ka kakain, tapos mo na kumain yung mga amo mo. Pero ngayon, iba. Dahil sa atin bilang Kristiyano, amen? Pag Kristiyano ka, at may kasama ka sa bahay, ituring mo na bahagi ng pamilya. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Amen po? Itrato natin bilang Kristiyano. Hallelujah. So, makita po natin mga minamahal, na ang ating Panginoon napakaganda ng kanyang kalagayan sa langit. Hallelujah. Pero nakita po natin mga minamahal, bakit kailangan na bumaba ang anak ng Diyos? Bakit kailangan niyang sumunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit? Bakit? Sapagkat ang tao ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Minahal tayo ng ating pong Panginoon. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Inibig pa rin tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, kailangan na magsakripisyo ng Diyos. Kailangan niya ipadala ang kanyang bugtong na anak dahilan sa kanyang pagmamahal sa tao na kanyang binigyan ng buhay. Amen. Diba? Kaya nga, yung ginawa ng ating Panginoon, sana yun ang magbibigay sa atin ng galak. Magbibigay sa atin ng encouragement para tayo po ay magpatuloy. Amen? Magpatuloy.
Mahalaga ang pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Bakit? Ayaw magpapatuloy. Sabi ng Bible, sila maligtas eh. Huwag tayong tumigil. Amen? Hallelujah. Kaya, dito makita po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, una't higit sa lahat. Pangalawa, yung dakilang plano ni Lord sa buhay natin. Amen. May plano ang Diyos na maganda sa atin, na mayroon siyang magandang purpose. Bakit niya tinawag at pinili kanya? Hindi ka naman ilalagay ng Diyos sa ganyang kalagayan kung walang purpose ang Panginoon. May purpose si Lord sa bawat sa atin. Amen? Nakita ba natin yon? Yung layunin ng atin pong Panginoon, yung plano niya, bakit tayo ay pinagtagpo-tagpo ng Panginoon sa lugar na ito. May dakilang plano ang Diyos sa bawat sa atin. At ang lahat ng plano ng Panginoon ay para sa karangalan din ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. Kaya nga, napaganda yung halimbawa na ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang tanong ni Pablo, kung nagbibigay ba ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo, naaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? Naaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? Hallelujah. Kung mayroon mang pag-ibig at pagmamahal na ganap at lubos, walang iba kundi si Lord. Amen? Wagas ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Diba? Hallelujah. So sana mga minamahal, ganon din tayo. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, sana yung pagmamahal natin sa Kanya. Kung mayroon mang kabawasan, kung mayroon mang kulang, kailangan nating i-restore. Amen. Ibalik natin yung ating pagmamahal kay Lord. Baka pagdating ng panahon diba? Katulad ng isa sa mga iglesia sa Book of Revelation na sabi ng Biblia, mayroon akong ipinagdaramdam sa iyo. Ano yon? Kaya nga, pag nanlamig ang ating pag-ibig kay Lord, nagdaramdam si Lord Hello? Yung inyong asawa ba, pag hindi nyo nabati, hindi man lang nasabihan ng I love you sa isang araw, baka nagdaramdam yan. Amen, Sister Pe? Walang ganon, Brother Arne. Hindi, sa totoo lang mga kapatid, Kristiyano tayo Amen. Ako nga, laging nirima ni Pastora, wala ka pa sinasabi. Dapat kayo mga babae, paalalahanan nyo kami mga lalaki. Wala ka pa sinasabi. Marami pa akong ginagawa Alam mo kami mga lalaki, iba Pag nakapokus kami sa trabaho, gusto ng trabaho Ang problema, yan pala, may mga bagay kami nakakaligtaan. Lalo sa mga asawa. At yun talaga kailangan yan. Hindi yan kakornihan. Mga lalaki, hindi kakornihan yan. Kailangan yan. Hello? Amen ba, Jire? Totoo yan, mga minamahal. Diba? Alam nyo. Kasi ang ating Panginoon nagdaramdam tayo tao lang
mga asawa natin, may damdamin yan. Na kailangan araw-araw maramdaman nila na mahalaga sila sa atin. Ganon din tayo sa atin pong Panginoon. Amen? Kailangan, kung tayo po ay alam natin, pakiramdam natin, parang ang layo na natin kay Lord, bakit hindi tayo bumalik sa Kanya? Sikapin natin, maibalik natin ang ating pag-ibig sa atin pong Panginoon. Kasi yun ang mahalaga eh. Amen. Lagi yung first love natin sa Panginoon, nire-require yan ng Diyos. Hallelujah. Diba? Na kinakailangan yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Lalo na sa nalalapit na pagdating at pagbabalik ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Kamusta ba ang ating pag-ibig sa Diyos? Hallelujah. Diba? Sana mainit. Mainit ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. So, naaaliw ba tayo ng Kanyang pag-ibig? Hallelujah. Siyempre, ang church, tayo bilang isang pamilya, magkakapatid sa Panginoon, tayo ba'y naaliw sa pag-ibig ng Diyos? Nararamdaman ba natin ang pagmamahal ng atin pong Panginoon? Amen? Diba? Hallelujah. Kailangan natin eh. Kailangan natin yan maramdaman. Na tayo'y mahal ng Diyos. Hallelujah. Kasi nga, ito, salita ng Panginoon, ang Biblia. Tayo po'y nalulungkot, tayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Love letter ni Lord yan eh. Amin po. Ito yung love letter ni Lord sa kanyang mga anak. Dito natin makita, dito natin mababasa ang lahat ng mga pangako ng ating pong Panginoon para sa atin. At gusto na ating Panginoon na madama mo lagi sa buhay mo na nandyan siya, hindi naman siya nawawala eh. Amen? Nandyan siya lagi sa ating tabi. Para tayo po'y aliwin, tayo po'y comfort sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Hallelujah. Kaya nga, kung mayroon man tayong higit na kailangan sa buhay na mayroon tayo ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Diba? Ang ating Panginoon. Kasi kung alam mo na si Lord ay nasa buhay mo, alam mo rin na hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay na kailangan mo. Amen. Hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, napakaliwanag sa Biblia na mahalaga ang kaaliwan ng pag-ibig o pagmamahal ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Tanong pa ni Pablo dito, may pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Hallelujah. Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? May nadaramang hangarin. Kita po natin mga minamahal, diba? Sa mga kapatid natin, mayroong pangangailangan. Nakita ba natin yun? Naramdaman ba natin? Salamat sa Panginoon. Ano po? Diba? Naglinggo, nakakatuwa. Wala naman, parang wala naman sa plano yun eh. Pero nakakatuwa. Bakit? Kasi nga, tayo ay naturuan ng atin pong Panginoon
kung papaano na ating maramdaman din kung ano ang nararamdaman ng iba nating kapatiran. Diba? Alam mo yun, yung pastor na nandun, na ina-assign doon, na umiyak sa Panginoon kasi nga, pinapaalis sila doon sa isang lugar, at ang lugar naman na kanilang napuntahan, sabi nga ni Pastor Sonyo, pagdating nila doon, talagang mabaho. Mayroong kulungan ng baboy, kaya nagsisimba sila, siyempre pag humangin, talagang langhap nila. Pero ay umiyak yung pastor doon. Ay yung iyak niya ay nakarating sa langit. So, kagad-agad mga minamahal, mayroong matanda na nagalok ng lote para sa kanila at mayroon naman nag-provide para mabili yung lote para sa kanila. Siyempre, hanggang ngayon umiiyak pa yun. Ang iniiyak naman nun, yung itatayong building dun. Diba? So gusto ba natin yun? Hallelujah. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Kasi nga, naramdaman natin, amen, na tayo may pangangailangan, higit pa na may nangangailangan kaysa atin. Amen. Maging prinsipyo natin sa buhay, ang salita ng atin pong Panginoon. Sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po. Diba? Mapalad yung nagbibigay. Tiyan yung mga minamahal. Yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, mga badyaw, hindi ba tayo naawa sa kanila? Ang kanilang pananaw, makapangpalimos lang sila. Yan lang. Diba? Kung mayroon kang bibigay, bigyan mo. Pero kung wala, huwag na. Ano tayo magawa? Pero nakakaawa. Bakit? Na sana mabago ang kanilang kaisipan, ang kanilang pananaw, na hindi sa lahat ng panahon ay mabuhay na lang sila sa panghihingi. Diba? Hallelujah. Salamat sa atin pong Panginoon na dapat tayo bilang mananampalataya ay maramdaman natin yung pangailangan ng ibang tao. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, may nadarama ba kayong hangarin na tumulong sa iba? Alam niyo ang pagtulong, mga minamahal? Importante yan. At isa sa magandang katangian natin mga Pilipino, ang pagtulong. Amen. Diba? Lalo na sa mga tao na nangangailangan. Sabi nga ng Biblia, ang pagbibigay sa mahirap ay pagpapautang sa Diyos. Diba? Pag tumulong ka sa nangangailangan, para ka nagpautang kay Lord. Siyempre, sa Diyos ka nagpautang eh. Hindi naman, yung mahirap, diba? Hindi mo na inaasahan yun na magbalik sa iyo, kundi si Lord mismo ang magbabalik. Kasi nga, kita ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa nating mabuti. Diba? Yan ang kagandahan sa atin pong kalagayan. Na ang mga bagay na mabuti na ginagawa natin, kailanman hindi yan mawala ng kabuluhan sa harap ng atin pong Panginoon. The more na tayo po ay maraming natulungan, the more na marami kang aanihin pagdating ng panahon. Diba? Hallelujah. Praise God. Purihin po ang atin pong Panginoon. So, kapatid, mga minamahal, kaya sabi ni Pablo, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo at magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo
sa puso't diwa. Diba? Sa isang pamilya, sa isang iglesia, mahalaga ang pagkakasundo. Amen? Nagkakaisa tayo. No? Kung mayroon mga bagay na minsan hindi na pagkakasunduan, yan po'y nadadala sa isang usapan. Amen po ba? Diba sa pamilya naman, kahit pa, yung pamilya nga sa laman nagkakaroon pa ng problema Diba? Hallelujah. Kaya nga, minsan, sinasabi ng aming mga leader nung araw, kayo na mga pastor, iwasan nyo. Kung maaring iwasan nyo. Na magpautang sa membro. Pastor, magpautang sa membro. Pastor nga nangutang siguro Diba? Alam niyo yun? Kasi nga minsan, sa mga magkakapatid sa Panginoon, nagkakagalit minsan kasi sa mga utangan. Sister, nangutang kay sister. Kaya pag siningil, di walang may bayad, hiwalay na ng upuan. Kaya problema talaga yun. Pero hindi mawala yan Kapatid, mga minamahal, kailangan, sabi ng Bible, ay ang pagkakaisa. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig, isang kaisipan, at isang diwa. Amen. Tayo naman bilang iglesia at bahagi ng katawan ng atin pong Panginoon, kapatid, nandito tayo para magpalakasan sa isa't isa. Amen. Pag malakas tayo, malakas ang bawsa sa atin, matatag ang ating pananampalataya, sino ang makikinabang at sino, mga minamahal, ang mapaparangalan? Walang iba kundi ang Diyos na pumili at naglagay sa atin sa lugar na ito. Amen po? Diba? Lalakas at magiging matibay ang pananampalataya ng bawat membro ng iglesia ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ano po ang isa sa napakagandang katangian na dapat mayroon tayo? Hallelujah. Ang salitang pagpapakababa. Diba? Pag may pagkakamali tayo, amin natin, nagkamali tayo. Diba? Kung meron tayo pagkukulang, aminin natin, nagkukulang tayo. Diba? Kami rin na mga pastor, may mga pagkukulang. Amen. Mga kapatid, ano man yung kakulangan namin, ay di, unawain nyo na lang. Amen po ba? Diba? Unawain nyo. Kasi wala namang sabi nga, walang perpektong simbahan, walang perpektong pastor, walang perpektong membro. Diba? Lahat tayo ay may mga kahinaan. Amen. Aminin natin yan. Yung kapatid natin, may kahinaan yan Hallelujah. Mayroon mga weaknesses tayo sa isa't isa. Hallelujah. Kaya lang tayo nakakatayo sa ating pananampalataya, yan ay grasya ng Diyos. Amen. Biyaya ni Lord yan. Diba? At tayo po ay assign sa lugar na ito, magsalita, magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon sa kabila ng ating kahinaan at limitasyon sa buhay. Kapatid, biyaya ng Diyos yan. Gamitin natin para sa Panginoon. Magpagamit tayo sa atin pong Panginoon. Kaya nga ang turo ng Biblia, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sabi ng aklat ng Hebreo. Diba? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya,
magpakababa kayo tulad ni Kristo. Yan ang buhay natin. Amen? Magpakababa kayo. Kung mayroon tayong kakulangan sa ating kapatid, may tayong tawad. Aminin natin, nagkamali tayo. Alam yung pinakamaganda? Yung sa isang tao, yung marunong humingi ng tawad. Ay may mga tao, kahit alam na siya may kasalanan, din lang, bahala ka sa buhay mo. Diba? Kasi ang tao may pride eh. Hello? Bawat tao may ego. At kung maaari, sa tao ayong ibaba yung sarili niya. Pero napakapalad ang isang tao na mga minamahal na may kaisipan at may puso na katulad ng atin pong Panginoon. Si Jesus nga anak ng Diyos bumaba mula sa langit, pumunta sa lupa. Hallelujah! Namuhay bilang isang alipin. Sabi ng Biblia. Hallelujah! Diba? Glory, glory to God. Hindi lang yun, mga kapatid. Sabi ng Biblia, sa verse 8, nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan doon sa cross. Hallelujah. Diba? Naging masunurin. Kaya nakita po natin, mga kapatid, sa ating kalagayan, importante ang pagsunod natin. Sabi nga, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Diba sa buhay natin, dapat nangingibabaw yung kalooban ng Diyos, hindi ang atin. Kasi nga ipinapakita dito yung katangian ng ating Panginoon. Pagpapakababa at pagsunod. Hallelujah. Ang pagsunod ng Panginoon, alam niyo yun? Alam niya Alam niya ang mission niya pagpunta sa lupa Alam niya kung ano ang maging hangganan, kamatayan Diba? Nakita po natin mga minamahal. Kaya nang bandang huli, sabi ng Bible, ang prayer niya, siya po'y nandun sa hardin ng Getsemani. Ang pakiusap niya sa Ama, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusan ito. Kung maaari lang. Hallelujah. Kung maaari. Ramdam na ng ating Panginoon. Talagang sa kalooban niya ay ramdam niya yung hirap, yung sakit. Hallelujah. Na mararanasan niya hanggang sa maganap niya kung ano talaga ang purpose ng Ama para sa Kanya. Diba? Kaya nga, ang pakiusap niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin. Pero, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Amen. Dapat ganun din sa buhay natin. Na laging ang kalooban ng ating Diyos na pinaglilingkuran ang dapat na masunod sa buhay natin, hindi yung kalooban natin. Diba? Kaya nga salamat sa atin pong Panginoon, sapagkat patuloy na pinapaalala niya ang mga bagay nito sa bawat sa puso sa atin. Ano po? Kaya nga, sabi ng Biblia, matapos ang lahat ng ito, ano po? Kaya naman,
Siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Binigyan ng pangalan higit. Hallelujah. Higit sa lahat ng pangalan. Kapatid, mga minamahal, yung karangalan na nararapat para sa Panginoon, ibinigay ng Ama matapos na sundin niya ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ano man yung kondisyon natin, tandaan natin, ang pangalan ni Jesus higit pa sa kung anong pinagdadaanan natin. Amen? His name is above all every name. Kaya nga, huwag mong isipin, huwag kang mabalisa kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Bakit? Lahat ng yan, kayang solusyonan ng atin pong Panginoon sapagkat sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Sa Diyos na makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na mabuti na kailangan ng mga anak na tumatawag sa Kanya. Hallelujah. Kailangan lang, mga minamahal, ay makita natin ang ating kalagayan bilang tao. Kung wala ang Diyos, wala din tayo. Kaya wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating mga buhay. Amen? Wala tayong pwedeng may pagmalaki. Diba? Hallelujah. Kaya nga, bilang mga anak ng atin pong Panginoon, mamuhay tayo na punong-puno ng pagpapakababa. Mamuhay tayo at sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Amen? Diba? Purihin po ang atin pong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Ang pinaka-importante sa buhay natin ay kung paano natin ipamuhay paglabas natin ang mga bagay na ating napakinggan. Amen? Kaya nga, pag-uwi natin, kung tayo'y Kristiyano sa loob, paglabas natin, Kristiyano pa rin tayo. Amen? No? Hallelujah. So tayo po, nandito po tayo. No? Kahit po ay first Sunday, inaalala po natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dadako sa ating communion. Tinatawagan ko si Brother Jerry at Sister Ning. Hallelujah. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Sus nung gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, hinawakan ang saro at sinabi ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo
ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Maliwanag po, sa tuwing kakain daw tayo at iinom, ito'y isang kapahayagan. Ipinapahayag natin, mga minamahal, na si Jesus ay namatay para sa atin. Amen? Yung kamatayan ng Panginoon ay isang kapahayagan kung bakit mayroon tayong communion. Kasi nga, ito isang pag-alaala na minsan ay inihandog ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. Amen? Para sa atin. Napaka-specific. Kapatid, para sa iyo. Kaya namatay si Jesus sa ating mga kasalanan. Mayroon pa ba tayo may pagmamalaki kay Lord? Siya na ngayon naghandog eh. Siya yung namatay eh. Tayo, buhay. Amen. Dahil namatay si Kristo upang bigyan tayo ng buhay. Kaya nga, maglingkod tayo at sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Darating ang panahon, darating ang mga araw. Hallelujah. Lahat ng ating mga paghihirap sa mundong ito, pagdating natin sa kabilang buhay, pagdating natin sa Panginoon, hallelujah, doon natin mararanasan kung ano ang inihanda ni Lord para sa Kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Isang buhay na ganap, buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga mapalad ka, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya nga kailangan tayong magkaisa sa pag-ibig, sa puso at diwa, sapagkat si Kristo'y namatay para sa bawat sa atin. Hallelujah. Sige po. Glory, glory to God. Setting my feet in your ways, entering into your presence, To behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My
to the cross. I follow you. I follow you. Hallelujah. Glory, glory to God. Praise God. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang tinapay. Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Tingnan natin si Lord. Hallelujah. Tingnan natin at makita natin kung paano nagsakripisyo si Lord para sa atin. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Habang tinitingnan natin ang Panginoon na nasa langit, pasalamatan mo siya. Kung bakit may tinapay ka, yan ay katawan ni Kristo, simbolo ng kanyang katawan na nabayubay doon sa cross. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, ngayon pong umaga. Salamat sa pagmamahal mo. Kailanman hindi mo kami iniwan. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Lord, patuloy na aming nararamdaman ang iyong wagas na pagmamahal sa amin. Ano man ang kalagayan ng aming buhay, Panginoon, pinahalagahan mo kami. Pinahalagahan mo ang iyong mga anak na narito. At Lord, salamat sa pribilehiyo na mayroon po kami na ngayong umaga ay minsan pa ay makapag-partake kami ng tinapay, ng katas ng ubas, simbolo ng iyong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo upang hugasan, linisin at patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan. Hallelujah. Lord, salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa wagas na pag-ibig at pagmamahal mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sang tatanggap ngayong umaga. At patuloy, Panginoon, na muli ay manariwa sa aming puso't kaisipan na ikaw ang Diyos kailanman hindi nagbago sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo ang bawat sang tatanggap nito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa muli, Panginoon, salamat sa sarong ito. Simbolo ng iyong banal na dugo. Patuloy, Panginoon, na manariwa sa aming puso, sa aming mga isip, sa aming buhay. Hallelujah. Totoo ang iyong mga salita. Hallelujah. Hindi man namin matumbasan, Panginoon, ang hirap at sakripisyo na iyong ginawa para sa amin. Lord, salamat. Minahal mo kami ng gayon na lamang. Kaya nga po, Panginoon, ang aming pangako sa aming buhay at commitment sa inyo, maglilingkod kami habang kami ay may lakas. Hallelujah. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Bless mo ang kanilang buhay. Ang kanilang pananampalataya ay patuloy na maging matatag hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Magsama-sama kami sa lugar na ito na masaya ang aming kalooban. Ikaw ang Diyos na sa gitna ng bawat sa puso amin. Purihin ka. Salamat sa mga dakilang bagay na ginawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Glory to God. Hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Para itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Heart's ever true, clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Hallelujah! Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer I wait, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I follow you. I follow you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga. Salamat sa kabutihan po ninyo. Salamat sa pagmamahal. Salamat din, Panginoon, sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kahinaan at kakulangan. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na kami ay iyong pong pagbuklod-buklurin. Pag-isahin ang aming mga puso't damdamin. Hallelujah. Na bawat sa puso amin ay magpalakasan sa isa't isa. Hallelujah. Kung may nangihina, patuloy dakilang Diyos na madama ng bawat sa iyong pagmamahal. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. At patuloy dalangin namin, Panginoon, ang iyong masaganang habag at biyaya ay sumagana sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory, glory to God. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. God bless you.